Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. It's 4 o'clock in the morning, andito tayo sa poultry kasi nakaschedule tayo ng pag-adjust ng feeding program namin dito sa poultry dahil magdi-deliver kami ng mga RTL mamayang hapon. So magpapatulong tayo sa ating mga poultry boys para ma-deliver yung mga RTL na yon. Ang ginawa ko ay in-adjust ko na lang yung feeding program natin para pumasok pa rin yung 4 divided feeding sa isang araw. So yung instruction ko sa kanila dito, dapat alas 3 pa ng madaling araw ay nakapagbigay na ng first feeding. Pagdating ko dito ay tapos na sila nagbigay ng first feeding. Nakita naman natin na ang mga kainan ng ating mga manok ay puno na, and then yung mga water tank ay puno na din. So ibig sabihin ay tapos na sila nagbigay ng kanilang first feeding. So ngayon magdi-deliver kami ng RTL sa isang town dito sa amin sa Masbate. Nasa 1,600 na manok yung i-deliver namin. Kailangan ko ng manpower. So nag-decide ako na magpatulong sa mga poultry boys. Kaya dapat around 2 o'clock in the afternoon ay tapos na dapat magbigay ng fourth feeding or yung last feeding natin for a day. So yun nga, super early tayo dito sa poultry. Lumindol pa kanina at malakas ang ulan. Pero wala pa rin makakapagpigil sa atin na pumunta dito para i-check yung ating mga manok sa kanilang kondisyon. So guys, yung pag-a-adjust dapat ng feeding program ng ating mga manok ay hindi natin basta-basta gawin. Gawin lang natin to kapag kinakailangan talaga. Isang situation din na kailangan natin i-adjust ang feeding program ay kapag tag-init na panahon, dahil yung mga manok ay hindi masyado kumakain kapag naabutan na sila ng 10 in the morning hanggang 2 in the afternoon. Dahil ito yung pinakamainit na part ng araw, kaya inom lang sila ng inom ng tubig. Yung ginagawa natin dito ay pinapakain sila ng masyadong maaga, like 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, para pagdating ng alas 10 hanggang alas 2 ng hapon ay kahit mag-inom lang sila ng tubig, dahil na-consume pa rin nila yung feed requirement nila in a day. So yun yung mga situations na kailangan natin i-adjust ng ating feeding para hindi ma-compromise ang ating harvest. Yung second feeding natin dito ay nasa 8 o'clock in the morning, and then yung third feeding natin dito ay nasa 10 o'clock or 11 o'clock in the morning, and then by 2 o'clock, yun yung last feeding natin ngayong araw. So in between those hours guys ay magpapak tayo ng ating mga RTL para may deliver na kaagad natin mamayang hapon sa isang town dito sa Masbate. So rounds ating poultry dahil nag-start ng mag-load ng mga RTL sa mga boxes ang ating mga poultry boys, at kakatapos lang din nila ng third feeding ngayong araw. So habang sila ay naglo-load ng mga RTL sa mga boxes ay nandito muna ako sa ating grower house number 2 para i-rounds yung ating mga manok or tingnan yung situation at condition ng ating mga manok. So far maayos naman yung kanilang kondisyon. Wala naman akong nakikitang mga underlying diseases. Titingnan natin siguro mamaya kung kaya pa ng time or bukas yung kanilang weight, kung sakto pa ba yung weight nila sa kanilang age, dahil nasa 2 months and a half na tong mga sisiyo natin dito. So konting panahon na lang ay magiging RTL na ulit dito sila. Yung total number of heads ng ating mga sisiyo na nandito ay nasa 3,000 heads. Yung 2,000 heads nun ay ipapasok natin sa ating pinapa-repair na building. Tapos yung 1,000 heads ay yun yung ibebenta natin sa ating mga clients. So yung medyo maulan ngayon dito sa amin guys dahil may paparating daw na low pressure pero hindi pa siguro nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya mamadaliin talaga namin na ma-deliver na namin yung RTL habang hindi pa masyado malakas yung ulan at baka may mga bagyo pang parating. Kasama sa mga RTL na i-deliver namin ngayon ay
ang feeds na free namin sa aming client. And then meron pa kaming 4 na liters ng supplements na ibibigay para sa ating mga client sa RTL. So nagmamadali na talaga kami ngayon guys, kasi para mahabol namin yung mga iba pa naming mga deliveries ngayong December. Meron kaming i-release ngayon na nasa around 10,000 heads ng RTL. Pagbalik ko sa bahay ay magpapaluto ko ng baon namin mamaya para sa aming dinner, dahil yun nga, kapag kami ay nagdi-deliver ng mga RTL ay kahit anong oras, kahit saan kami mapadpad, basta ang importante may pagkain lang yung mga tao natin para hindi magutom at para may lakas sa pagbubuhat ng ating mga boxes. So guys, andito na tayo ngayon sa ating poultry. Kaka-deliver lang namin ng 1,600 na RTL sa isang town dito sa Masbate. Medyo na-delay tayo ng ating target time. So instead of nasa 2 PM, 5:30 na tayo nakaalis dito sa town namin. 2 truck yung dinala namin. Yung isa ay yung mga feeds ang karga, dahil meron din silang allocation na feeds. And then napatayan ng ilaw yung aming isang truck. Kaya inaalalayan ng isang truck namin yung truck na kinargahan ng feeds. Mabagal yung patakbo ng aming truck, kaya instead of 3 hours lang, nasa almost 5 hours yung biyahe namin papunta sa location ng poultry na kumuha ng ating mga RTL. So syempre pagdating namin ay medyo late na sa gabi, almost 10 o'clock in the evening. And then pagpunta namin doon ay yung bantay na lang yung naabutan namin. So hindi na namin naabutan yung mga recipient or yung may-ari ng mga RTL. So guys, pagdating ko sa poultry ay medyo disappointed ako ng konti, dahil unang-una walang kuryente ang poultry. So yun, hindi na ako nakapag-film masyado kasi tingnan nyo naman ang dilim-dilim ng kapaligiran. May mga portion na kinuha na ng video. Ang ginawa ay inilawan ko ng king cellphone ang camera para at least meron lang makitang video. Yan, number 1 na na-disappoint ako dahil walang kuryente. So number 2 na na-disappoint ako dahil pagdating namin ay yung setup ng steel cage na in-install namin ay nasa A-type. Kaya lang, sinabihan kami ng bantay na dapat daw ay baguhin. So nang una ay sila yung pinadecide namin kung saan ipepwesto yung mga steel cage bago kami mag-install. Tapos tinanong ng installer kung sure na ba talaga yung location nyo, or sure na ba talaga yung distansya, sure na ba talaga yung paglalagyan ng mga steel cage. Sabi nila sure na. But then pagdating namin doon ay pinabaklas kami ng A-type. Gusto nila kasi ay i-ganon na lang sa isang side. So parang naka half na V-type. So yun, yung ginawa namin, yung 2 tao ko ay sila yung nag-uninstall and then in-install ulit ng steel cage. Tapos yung the rest na kasama kong mga tao ay sila yung naglagay ng mga RTL sa mga cages, and then sila yung nagbagsak ng mga feeds doon sa area ng aming pinaglagyan. So another na na-disappoint ako dahil yung building ay wala pang connection sa tubig. Importante yan guys na meron kaagad tubig ang paglalagyan ng ating mga parating ng mga RTL, dahil possible na ma-dehydrate sila. Lalong-lalo na sa mga RTL na malayo pa yung pinanggalingan. Syempre wala yang kain, hindi yan nakainom ng tubig. Kaya pagdating sa inyong poultry, yung una-una dapat ninyong iserve o ibigay sa ating mga RTL ay ang tubig, kahit hindi mo na yung pagkain, para ma-rehydrate sila. Itong mga bagay na ito ay tinatanong ko talaga sa ating mga sinusuplayan or sa mga client natin na dapat ready na talaga yung building, meron ng connection ng electricity, meron ng water connection, accessible at all times yung road. And then kung hindi man accessible at all times, dapat meron kayong alternative na way or method para matransport nyo yung mga RTL. Isa pang concern ko dito, dahil hindi talaga ko yung direct na nag-contact sa client, kasi meron kaming agent na nag-bridge between kami ng mga supplier and then yung sa client.
So sila yung nag-contact every time na tinatanong ko yung agent, ano okay na ba yung building, ano okay na ba yung cages, ano okay na ba yung situation sa poultry, passable ba yung mga dadaanan natin. Sabi ng agent, oo. Pagdating namin doon, dami palang kulang. And then may portion pa kami doon na nilagay sa old steel cage dahil yung in-order nilang steel cage ay nasa 1.5 lang, and then yung i-deliver naming mga manok ay nasa 1,600. So yung excess nun doon sa old steel cage namin nilagay. So yun lang guys, gusto ko lang sabihin sa inyo or gusto ko lang na i-remind kayo na every time na mag-order kayo ng mga RTL ay tanungin nyo muna sa supplier kung ano-ano ba yung dapat nyong gawin bago dumating ang kanilang RTL na i-deliver. Kung ano ba talaga yung kailangan tapusin or ayusin para pagdating ng mga RTL ay relax na sila, hindi na sila mai-stress dahil kulang yung tubig, dahil kulang yung pagkain, dahil walang lighting na maganda. So yun yung importante. Sa mga viewers natin na nag-aabang ng kanilang mga RTL ay importante na ngayon pa lang ay mag-communicate na kayo sa inyong mga supplier. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan na naman kayo ngayon. So kapag gusto nyo talaga ang ganitong uri ng business at meron kayong mga katanungan at meron kayong mga suggestions or gustong iklaro, ay pwede nyo akong i-message sa aking Instagram account, Dwight Tamayo PH. At sana ay may natutunan na naman kayo ngayon. Happy poultry farming guys! Bye!